Ang Pilipinas sa isang kapuluan sa Timog Silangang Asya na may kakaibang hugis. Ito ay binubuo ng mahigit 7,000 na isla at may kabuuang lupain na halos 300,000 square kilometers. Sa 175 bansa sa mundo, pang-64 ang Pilipinas sa pinakamalalaki kung lupain ang pinag-uusapan. Pang-13 naman ito kung pag-uusapan ay populasyon. As of 2024, ang populasyon ng Pilipinas ay nasa 116 million at tinatayang 10 million ng mga Pilipino ay nakatira sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang running joke nga, kahit saan ka magpunta sa mundo, may makikita kang Pilipino. May 3 malalaking pangkat ng mga isla sa Pilipinas, ang Luzon, Visayas at Mindanao. May tuturing na diverse ang geography ng bansa at binubuo ng mga kabundukan, makakapal na kagubatan at mahahabang baybayin. Saganang-sagana din ang bansa sa mayamang biodiversity at magagandang tanawin. Madalas na humahatak ng mga turista ang mga magagandang beach gaya ng Boracay at Palawan. Dahil sa tropical climate ng bansa, isa itong sikat na summer destination. Ang Pilipinas ay nasa kahabaan ng seismic belt at pinaniniwalaan ng mga historian na nabuo ang kapuluan dahil sa mga lindol, paggalaw ng bulkan at paggalaw ng mga tectonic plates sa paglipas ng mga panahon. Ang isa sa mga pinaniniwalaang teorya tungkol sa origin ng mga unang Pilipino ay ang paglalakbay ng mga settler na Negrito, Indonesian at Malay sa bansa, pero matagal nang may dispute tungkol sa teoryang ito. Sa ngayon, pinaniniwalaan na ang sinaunang mga Pilipino ay nagmula sa iisang populasyon sa Timog Silangang Asya na may parehong base culture. Ang sinaunang grupong ito ay pumunta sa Pilipinas pati na rin sa New Guinea, Java, Borneo at Australia. Noong ika-12 siglo lamang dumating ang mga Malay at nanirahan sa Pilipinas. Dala ang isa sa mga unang relihiyon na dumating sa Pilipinas, ang Islam. Noong 1380, isang Arabian scholar nagdala ng Islam sa Malay Peninsula. Pagkatapos, umabot ito sa Sulu sa Mindanao. Noong 1390, may ilang mga katutubo ang nag-convert sa Islam. Dito nagsimulang nabuo ang mga pamayanan ng Malay at pinamunuan sila ng mga pinuno na kilala natin bilang Datu. Mayroon ding mga tala na ang Pilipinas ay may trade relations sa China mula pa noong 1900s. Noong 13th century, nagkaroon ng pagtatangka ang emperador ng China na magtatag ng pamahalaan sa Luzon. Noon namang 15th century, nilabanan ng mga Muslim ang presensya ng China at napilitang maghanap ng bagong ruta ng kalakalan ang mga Chinese. Bago dumating ang mga ekspedisyon ng Espanyol, ang mga Pilipino ay mayroong isang pangunahing political unit at komunidad. Tinatawag itong barangay. Ito ay pinamumunuan ng mga tinatawag na datu o raha. Ang isang barangay ay may sarili nitong mga social structure at political system. Mayroong sinusunod na hierarchy ang pre-colonial Philippines. Ito ay binubuo ng mga maharlika o datu o raha, mga malaya o tinatawag ding timawa at mga alipin. Kapansin-pansin din na bago dumating ang mga Espanyol, may natatanging posisyon ng kababaihan sa lipunan at kapantay ng kalalakihan sa mga karapatan. Kapag naglalakad sa kalsada, ang mga lalaki ay naglalakad sa likod ng mga babae bilang tanda ng paggalang. Nakikipagkalakalan na ang Pilipinas sa mga karatig rehiyon gaya ng China, Japan, India at Malay Archipelago. Kasama sa mga kalakal ay ginto, perlas, silk, ceramics at mga pampalasa. Ang mga bangkang Pilipino tulad ng balangay ay ginagamit para sa paglalakbay, kalakalan at digmaan. Pangunahing kabuhayan noon ang agrikultura kung saan palay, niyog at tubo ang mga pangunahing pananim. Malaki rin ang papel ng pangingisda at maritime activities. Kasama ng relihiyong Islam na ipinakilala noong ika-12 siglo, ang mga pre-colonial na Pilipino ay nag-practice ng animismo. Sila ay naniniwala sa mga espiritu o anito na naninirahan sa mga likas na bagay. Naniniwala rin sila na mga ninuno ay gumagala sa lupa at nagbabantay sa mga buhay. Ang mga spiritual leader nung panahon na yon ay nagsasagawa ng mga ritual at pagpapagaling. Ang mga epiko, alamat at kwentong bayan ay ipinapasa sa pamamagitan ng salita at alaala mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Ang mga kantang bayan at kwentong bayan ay anyo ng entertainment o libangan. Mahilig sa musika at sayaw ang mga Pilipino. Marami ring mga wika at dialekto ang umiiral na nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng mga komunidad. Sagana ang ginto at ginagamit ito sa mga alahas at palamuti. Iba-iba ang pananamit depende sa rehiyon at antas ng lipunan. Ang karaniwang damit ay baro at saya para sa mga babae at bahag at kanggan para sa mga lalaki. Mahalaga ang mga tattoo
tattoo noon. Ang mga tattoo ay nagsisilbing talaan o bilang ng pakikipagdigma ng isang lalaki. Ibig sabihin, kapag mas maraming tattoo, mas hinahangaan siya sa lipunan. Ang bahay kubo ang tradisyonal na bahay. Gawa ito sa kawayan at nipa palm at nakataas sa mga stilts na proteksyon laban sa baha at peste. Mahalaga ang kasal sa lipunan at kadalasan ginagawa ito para palakasin ang alliance sa pagitan ng mga pamilya. Karaniwan din ang pagkakaroon ng maraming asawa sa mga maharlika. Ang Pilipinas ay nagkaroon ng masiglang lipunan bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ang pangunahing dahilan ng mga ekspedisyon ng mga Espanyol at Portuges sa Pilipinas ay ang spice trade. Ang mga pampalasa tulad ng paminta, nutmeg, luya at cinnamon ay likas sa Asya at mataas ang halaga sa kanluran. Nagpadala ang Espanya at Portugal ng ilang ekspedisyon sa Pilipinas. Ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan mula sa Portugal ay tumagal mula 1518 hanggang 1521 at nakarating sa mga isla noong March 17, 1521. Siya ay pinatay ni Lapu-Lapu sa Mactan. Ang ekspedisyon naman ng mga Espanyol na pinamunuan ni Alonso de Saavedra Cerón ay maikli rin mula 1527 hanggang 1529. Ang sumunod na ekspedisyon ay ang Villalobos Expedition mula 1542 hanggang 1546 kung saan pinangunahan ni Ruy Lopez de Villalobos ang 6 na barko at mga 370 na tauhan mula sa Mexico noong November 1542. Noong namang unang bahagi ng 1543, umabot sa silangang Mindanao ang mga ekspedisyon. Dito nagtatag si Villalobos ng isang kolonya at naghasik ng unang mais sa lupa ng Pilipinas. Tinawag ng ekspedisyon ng isang isla na kilala na ngayon bilang Leyte na Las Filipinas bilang paggalang sa Crown Prince Philip II. Pero napilitang umalis sila Villalobos mula sa Sarangani at sumuko sa mga Portuges. Ang huling ekspedisyon ay ang Legazpi Urdaneta Expedition noong 1564. Layunin nito na dalhin pabalik sa Mexico ang mga sample ng spices mula sa Pilipinas at tuklasin ang daan pabalik sa Mexico. Nagtagumpay ang ekspedisyong ito at noong Pebrero 1565 umabot si Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu at nakipag-blood compact kina Sikatuna at Sigala sa Bohol. Nadiskubre din niya ang Urdaneta Passage sa kanyang pagbabalik sa Navidad to the Pacific Ocean. Isa ito sa mga pass na ginamit ng mga Manila-Acapulco galleons hanggang 19th century. Nagtatag si Miguel Lopez de Legazpi ng unang permanenteng settlement ng Espanyol sa Cebu. Nakipag-alyansa rin siya sa ilang lokal na mga lider. Dahil ang lipunan ng mga Pilipino ay nahahati sa mga barangay, walang maituturing na isang bansa na maaaring lumaban sa mga banyagang mananakop ng sabay-sabay. At dahil dito, nagsimula ang panahon ng Espanyol sa Pilipinas. Nang magtayo ng panibagong pamahalaan ng Espanya sa Pilipinas, nagtatag sila ng mga bagong political institution. Mula 1565 hanggang 1821, pinamumunuan ng mga kapitan general ang Pilipinas na pinamamahalaan ng Hari ng Espanya sa pamamagitan ng Viceroyalty ng Nueva España o Mexico. Ang Real Supremo Consejo de las Indias o Royal Supreme Council of the Indies ay tinatag noong 1524 ni Charles V upang gumawa ng mga batas at pangasiwaan ng mga kolonya ng Imperyong Espanyol. Ang pamamahala sa Pilipinas ay may iba't ibang antas. Una ay ang pambansa. Ang Hari ng Espanya ay namamahala sa pamamagitan ng Gobernador y Kapitan General o Gobernador General na siya ring Commander-in-Chief ng Hukbo at Navy at Presidente ng Real Audiencia o Supreme Court. Ikalawa ay ang panlalawigan. Ang pinuno naman dito ay ang Alkalde Mayor, isang posisyon na bukas lamang sa mga Espanyol. Siya ang gumaganap bilang hukom, inspektor, hepe ng pulisya, tagakuha ng tributo, vice-regal patron at kapitan general ng lalawigan. Lungsod, pinamamahalaan ng ayuntamiento o city government. Ang 8 ayuntamiento noong 1894 ay Manila, Iloilo, Cebu, Haro, Batangas, Albay, Nueva Cáceres at Vigan. Munisipal, pinangungunahan ng gobernadorcilyo o maliit na gobernador na maaaring kahit sinong Pilipino o mistisong Chino, hindi bababa sa 25 taong gulang, marunong magsalita o sumulat ng Espanyol at naglilingkod bilang kabeza de barangay ng 4 na taon. Ito ang pinakamataas na posisyon sa gobyerno na maaaring makamit ng isang Pilipino. At ang panghuli ay ang baryo. Pinamumunuan ito ng kabeza de barangay na ang pangunahing tungkulin ay mangolekta ng buwis at kontribusyon para sa gobernadorcilyo. Sa ilalim ng panuntunan
pamumuno ng mga Espanyol, malaki ang impluwensya ng simbahan sa estado. Nakikialam ang simbahan sa civil government at sa pagsisensor ng mga pahayagan. Ang mga simbahan ay isa ring may-ari ng mga lupa. Pagdating ng Rebolusyong Pilipino noong huling bahagi ng 1800s, 45% ng kabuuang taniman sa mga lalawigan ng Tagalog ay pagmamay-ari ng mga pari. Nagkaroon ng anti-friar demonstration noong 1888 na humihiling sa pagpapalayas sa mga pari sa Pilipinas. Naging pangunahing daungan ng Maynila sa ilalim ng panuntunang Espanyol na naging sentro para sa kalakalan ng galleon sa pagitan ng Manila at Acapulco. Pati ang ibang mga daungan tulad ng Cebu at Iloilo ay pinaunlad din. Nagdevelop ang mga Espanyol ng mga water supply system sa mga pangunahing bayan at lungsod. Sa panahon ng kolonisasyon ng Espanyol, maraming mga katedral at gusali ang itinayo at marami sa mga ito ang itinuturing na obra maestra ng arkitektura hanggang sa ngayon. Kabilang dito ang San Agustin Church sa Maynila na isang UNESCO World Heritage Site, ang Paway Church sa Ilocos Norte at ang Miagaw Church sa Iloilo. Ipinakilala ng mga Espanyol ang mga konsepto ng urban planning, lalo na mga plaza o ang sentro ng bayan kung saan nandoon ang mga mahalagang gusali tulad ng simbahan, mga tanggapan ng gobyerno at palengke. Ang mga lungsod tulad ng Maynila, Cebu at Vigan ay inayos ayon sa modelong ito. Maraming mga paglaban at pagsalungat ang naganap sa buong panahon ng mga Espanyol. Nais ng mga Pilipino na ibalik ang kanilang sariling kultura at muling makamit ang kalayaan na dati nilang tinatamasa bilang isang lahi. Sina Lacandula at Suliman ang huling mga pinuno ng Maynila na naghimagsik noong 1574. Nagrebelde ang mga dato ng Maynila, Bulacan at Pampanga noong 1587 hanggang 1588 na nagtapos sa pagkakahuli at pagbitay sa kanila. Gayon din sa pagputol ng kanilang mga ulo at paglalagay sa mga bakal na kulungan bilang babala sa publiko. Ang kanilang mga ulo ay pinakos sa mga piki at inilagay sa mga basket para makita ng publiko. Noong 1621 hanggang 1622, nagkaroon ng isang religiously motivated revolt na naglalayong hikayatin ng mga lokal na iwan ng Katolisismo at bumalik sa kanilang dating paniniwala. Agad na pinatay ng mga tao ng Alkalde Mayor ng Cebu ang lider ng kilosang ito. Nang magtagumpay ang mga British na mananakop sa mga Espanyol noong September 1762, dumami ang mga pag-aaklas at paglaban dahil nakita ng mga tao na mahina ang mga Espanyol. Isa sa mga kilalang pag-aaklas ng panahong iyon ay ang pag-aaklas ni Diego Silang na pinangunahan niya at kalaunan ay ng kanyang asawa na si Gabriela Silang. Tumutol si Diego sa mga hindi tamang gawain ng bagong alkalde mayor na si Antonio Zabala at pinangunahan ng pag-aaklas noong December 1762. Napatay si Diego noong 1763 sa mga bisig ng kanyang asawa. Si Mrs. Silang ang naging unang babae na nanguna sa isang pag-aaklas sa Pilipinas. Siya at ang kanyang mga kasama ay pinatay sa Vigan noong Setyembre 1763. Ang mga pag-aaklas na ito ay nabigo dahil ang mga Pilipino ay sanay na mamuhay ng magkakahiwalay at wala pang pakiramdam o sense ng pagiging isang bansa o ng pagkakaisa. Ang malawak na communication gap sa pagitan ng mga isla at ang iba't ibang wika ay naging hadlang din. Sinadya ng mga paring Espanyol na panatilihin ang agwat na ito sa pamamagitan ng pagtangging turuan ng mga Pilipino ng wikang Kastila. Alam nilang lalakas ang pagsuway pag natuto ang mga Pilipino. Kahit nabigo ang mga pag-aaklas na ito ang nagtatag ng pundasyon para sa mas malawak at nagkakaisang Rebolusyong Pilipino noong 1896. Noong 1872, nagrebelde ang mga sundalong Pilipino laban sa mga autoridad ng Espanya dahil sa mapang-aping kondisyon at hindi makataruang ang pagtrato. Sa kilusang tinatawag na Cavite Mutiny, nakuha ng mga Espanyol ang kontrol at inakusahan, inaresto at pinatay ang tatlong paring Pilipino na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na kilala sa kasaysayan ng Pilipinas bilang Gomburza. Sila ay pinatay noong Pebrero 17, 1872 upang patahimikin ang mga lokal. Pero imbes na mapatahimik, mas lalong pinukaw nito ang malalim na damdamin laban sa mga mapang-abuso at nagbigay daan sa pag-usbong ng susunod na yugto, ang Reform Movement na sinundan ng Philippine Revolution. Kasabay ng pag-unlad ng ekonomiya, nabuo ang mga uri ng lipunan noong 1800s. Mga peninsulares na mga Espanyol na ipinanganak sa Espanya, mga insulares o mga Espanyol na ipinanganak sa Pilipinas. Tinawag silang mga Filipino bago ang 1898. At ang mga Indios, mga katutubo na tinawag na Filipinos pagkatapos ng 1898. Ang mga reformista ay isang grupo ng mga edukadong Pilipino na mahuhusay sa pakikipagtalastasan, pagsusulat at pamamahayag. Ipinakita ng kilosang reforma na ang mga mayayaman at may aral na Pilipino ay hindi pabor sa mga pang-aabuso ng mga autoridad ng Espanya. Ang pangkaraniwang paniniwala noon ay mas magiging maganda ang kanilang kalagayan bilang mga mamamayan ng Espanya. Kung ang mga Pilipino ay magiging Espanyol, ang pang-aabuso ng Espanya
Espanya ay magwawakas din dahil hindi mga abuso ang isang Espanyol sa kapwa Espanyol. Ang mga reformist ay binubuo ni Graciano Lopez Haina, Marcelo H. del Pilar, Jose Rizal, Antonio Luna, Mariano Ponce, Jose M. Panganiban, Eduardo Delete at iba pa. Itinatag ng mga Pilipinong reformista ang pahayagang La Solidaridad na nagtataguyod ng intereses ng Pilipinas at mga Pilipino. Itinatag ito noong 1889 at si Lopez Haina ang editor. Nagtatag din sila ng isang civic society na tinatawag na La Liga Filipina at pinangunahan ni Jose Rizal. Sumulat si Jose Rizal ng No Limitang Here na nagpakita ng mga pang-aabuso ng mga paring Espanyol. Pinagbawal ang librong ito sa Pilipinas. Itinuturing ng mga opisyal ng Espanya na banta ang La Liga Filipina sa Espanya at inaresto si Rizal at ipinatapon sa dapitan. Siya ay sumailalim sa paglilitis at tinatulan ng kamatayan at pinatay ng firing squad noong December 30, 1896. Ang Espanya ay abala sa sariling mga problema at hindi nagbigay pansin sa mga problema sa mga kolonya nito. Ang mga propagandista mismo ay nagkaroon ng mga maliliit na hidwaan kaya't ang mapayapang kampanya para sa mga reforma ay hindi nagbigay ng inaasahang resulta. Noong Hulyo 7, 1892, lihim na nakita sina Andres Bonifacio, Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Diodato Arellano at ilang iba pa at nagtayo ng isang samahan na tinawag na Kataas-Taasan Kagalang-Galang na Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK. Katipunan sa madaling salita. Sa pagkabigo ng kilusang reforma, layunin ng katipunan na ihiwalay ang Pilipinas mula sa Espanya. Pero nadiskubre ang lihim na samahan sa Balintawak noong August 21, 1896. Sa panahon iyon, umabot na sa libo-libo ang mga miyembro ng katipunan. Pinaniniwala ang nasa 100,000 hanggang 400,000 na ang bilang. Kasunod ng pagkatuklas sa katipunan, nagkaroon ng malawakang pag-aresto sa mga Pinoy na sospek na dinala sa mga bilangguan at sa Fort Santiago. Noong Agosto 23, 1896, naganap ang Sigaw ng Pugad Lawin o Sigaw ng Balintawak kung saan ang mga revolusyonaryo sa pangunguna ni Bonifacio ay pinunit ang kanilang mga sedula o residence certificates bilang simbolo ng pag-aaklas laban sa Espanya. Mabilis na kumalat ang revolusyon sa Luzon, lalo na sa Maynila at Cavite. Pinangunahan ni Emilio Aguinaldo, isang kilalang leader mula sa Cavite, ang mga Pilipino sa tagumpay ng ilang laban na humigit kay Bonifacio. Nagkaroon ng mga alitan sa loob ng katipunan na nagresulta sa pagpatay kay Bonifacio noong 1897 sa kamay ng kanyang mga kasamang revolusyonaryo sa utos ni Aguinaldo. Sa mga huling bahagi ng 1897, itinatag ng mga revolusyonaryo ang Republika ng Biak na Bato. Ngunit dahil sa matinding pagkalugi at pagkapagod, nakipagkasunduan si Aguinaldo at iba pang mga lider sa mga otoridad ng Espanya. Ito ang kasunduan sa Biak na Bato kung saan pumayag na magtago sa Hong Kong sina Aguinaldo kapalit ng pinansyal na kabayaran at pangako ng mga reforma. Mayo 1, 1898, naganap ang labanan sa Manila Bay bilang bahagi ng digmaang Espanyol-Amerikano. Nagbigay ito ng bagong sigla sa revolusyon. Umuwi si Emilio Aguinaldo sa Pilipinas na may tulong ng mga Amerikano, umaasang susuportahan ng US ang kalayaan ng Pilipinas. June 12, 1898, idineklara ni Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Ngunit sandali lamang ang kalayaang iyon. Sa bisa ng Treaty of Paris noong 1898, nagtapos ang Spanish-American War at ibinenta ang Pilipinas sa Estados Unidos. Tumindi ang tensyon sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano na nagresulta sa Philippine-American War noong 1899. Sa kabila ng mga paunang tagumpay ng mga Pilipino, sa huli, nanaig ang superior na military force ng Amerika. Kahit na umaasa mga Pilipino sa kalayaan, nagpasya ang US na panatilihin ang kontrol sa Pilipinas na nagresulta sa Philippine-American War. Kasabay ng bagong colonial government, ang mga bagong polisiya tulad ng public education, infrastructure development at public health ay pinatupad. Ipinakilala ang public school system at English na naging medium of instruction. Nagpatayo ang mga Amerikano ng mga kalsada, tulay at pinabuti ang urban infrastructure. Sa kalaunan, sinuportahan ng mga Amerikano ang self-governance ng mga Pilipino at noong 1916 ang Jones Act. Dito, layunin ng Estados Unidos na itigil ang kanilang pamamahala sa mga pulo ng Pilipinas kapag naitatag na ang isang matatag na gobyerno. Noong 1935, naging opisyal na pangulo si Manuel L. Quezon at siya ang kauna-unahang Pilipino na elected government official sa Pilipinas. Kilala ito bilang Philippine Commonwealth. Naipasa ang 1935 Constitution na nagbigay daan sa isang semi-autonomous na gobyerno. Pumutok ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1939 at ang paglusob ng mga Hapon noong December 1941 at
nagulo ang Philippine Commonwealth. Nag-exile si Pangulong Quezon sa Estados Unidos. Nagpatayo ang mga Hapon ng isang puppet government na pinamunuan ni Jose P. Laurel bilang Pangulo na tinatawag na Ikalawang Republika ng Pilipinas. Nagpatuloy ang paglaban sa pamamagitan ng guerrilla warfare. Ang pananakop ay puno ng hirap, kakulangan sa pagkain at pang-aapi. Gumamit ang mga Hapon ng forced labor at kinontrol ang mga resources. Pero noong 1944 hanggang 1945, pinalaya ng mga Allied forces kasama ang mga gerilyang Pilipino ang Pilipinas mula sa kontrol ng mga Hapon. Sumuko ang Japan noong Agosto 1945. Inarap ng bansa ang matinding pagsubok ng muling pagbangon mula sa pinsala ng ikalawang digmaang pandaigdig. Labis na naapektuhan ng mga infrastruktura, ekonomiya, at mga serbisyong pampubliko. Naibalik ang gobyernong Commonwealth sa ilalim ni Pangulong Sergio Osmeña noong 1946, naging Pangulo naman si Manuel Rojas. Noong Hulyo 4, 1946, nakamit ng Pilipinas ang ganap na kalayaan mula sa Estados Unidos na nagmarka ng pagtatapos ng panahon ng Commonwealth at simula ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Pinalitan ni Elpidio Quirino si Manuel Rojas noong 1948. Noong 1953, nahalal na Pangulo si Ramon Magsaysay at ang kanyang termino ay nakilala sa kanyang mga pagsisikap na labanan ng komunista, i-promote ang pag-unlad sa kanayunan at palakasin ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Tinawag siyang Champion of the Masses dahil sa kanyang estilo ng pamumuno at mga polisiya. Biglaang namatay si Magsaysay sa isang plane crash noong 1957. Nahalal na Pangulo si Carlos P. Garcia at ang kanyang termino ay nakatuon sa Filipino First Policy na naglalayong bigyang prioridad ang mga negosyong Pilipino kaysa sa mga banyaga. Nakaharap ang kanyang administrasyon ng mga hamon tulad ng pag-address sa korupsyon at balansihin ang pag-unlad ng ekonomiya at mga nationalistic policy. Noong halalan ng 1961, natalo si Garcia kay Diosdado Macapagal. Bilang Pangulo, ipinatupad ni Macapagal ang Land Reform Act ng 1963 na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga tenant farmers at inilipat ang araw ng kalayaan mula Hulyo 4 patungong Hunyo 12 upang bigyang diin ang pambansang pagkakakilanlan. Ang kaniyang administrasyon ay nagtrabaho rin upang stabilize ang ekonomiya sa gitna ng korupsyon at oposisyon sa politika. Noong 1965, nanalo si Ferdinand Marcos sa halalan at naging ikasampung Pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang unang termino, pinalakas niya ang industrialisasyon at nagpatayo ng mga infrastruktura sa buong bansa kasama ang paglikha ng North Luzon Expressway o NLEX at pagpapatuloy ng Maharlika Highway o Pan-Philippine Highway. Tumakbo si Marcos para sa kanyang ikalawang termino na dapat sana'y huli niyang termino ayon sa konstitusyon ng 1935. Ang kaniyang malabis na paggastos ay nagdulot ng pagkabahala ng publiko. Inakusahan si Marcos ng pagbili ng boto at pagbabanta sa mga tao upang manatili sa kapangyarihan. Ilang araw pagkatapos ng ikalimang SONA o State of the Nation Address ni Marcos sa ikapitong Kongreso, naganap ang labanan sa Mindiola kung saan humingi ang mga nagpoprotesta ng mas malaking mga reforma sa sistema at ng pagbibitiw ni Marcos pagkatapos ng kanyang pangalawang termino. Noong September 23, 1972, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos ang paglalagay sa buong bansa sa ilalim ng martial law sa pamamagitan ng Presidential Proclamation No. 1081. Ang dokumentong ito ay may petsang September 21, 1972 at opisyal na nagsimula ang martial law noong Setyembre 21. Ang panahon ng martial law ay kilala sa mga paglabag sa karapatang pantao dahil tinanggal ang due process at ang constitutional rights at proteksyon. Tinataya ni historian Alfred McCoy ng University of Wisconsin-Madison na sa panahon ng martial law sa Pilipinas, 70,000 tao ang naaresto, 35,000 ang tinorture at 3,257 ang pinatay. Pagkatapos ng martial law, ang Pilipinas ay nasa krisis sa utang at umaharap sa mga issue tulad ng matinding kahirapan, malalang kakulangan sa trabaho at maging taggutom sa ilang lugar tulad ng Negros Islands. Sa rehimen ni Marcos, humigit kumulang 300,000 Pilipino ang umalis ng bansa dahil sa epekto ng martial law. Ang korupsyon, pangungurakot at crony capitalism ay sumakop sa Pilipinas at ang pamilya Marcos ay nagnakaw ng tinatayang 10 bilyong dolyar at posibleng higit pa ayon sa ilang spekulasyon. Bumalik sa Pilipinas si Benigno Ninoy Aquino Jr. noong August 21, 1983 mula sa self-exile sa Estados Unidos na umaasang magsisimula ng pagbabago. Siya ay pinatay sa Manila International Airport. Ito ang last straw na hindi na kayang tiisin ng mga Pilipino. Tumakbo sa pagka-presidente ang balo ni Ninoy na si Corazon Aquino sa isang snap elections. Ang halalan ay nakitaan ng mga pandaraya
Ayon sa mga lokal at international observers, ipinahayag ng Commission on Elections na nanalo si Marcos, ngunit tinanggihan ni Corazon Aquino ang resulta. Sa pamamagitan ng rally sa Luneta Park noong February 6, 1986, inianunsyo ni Aquino ang isang civil disobedience campaign at hinikayat ang kanyang mga taga-suporta na i-boycott ang mga publikasyon at kumpanya na konektado sa Marcos o sa kanyang mga cronies. Umabot sa halos 2 milyong tao ang dumating upang suportahan si Aquino. Ang Reform the Armed Forces Movement o RAM, isang grupo ng mga opisyal ng sandatahang lakas ng Pilipinas, ay nagplano ng coup attempt laban sa pamilya Marcos. Ngunit agad na natuklasan ang plano. Nag-withdraw ng suporta sina Defense Minister Juan Ponce Enrile at Armed Forces of the Philippines Vice Chief of Staff Lieutenant General Fidel Ramos para sa gobyernong Marcos. Nakipag-ugnayan sina Ramos at Enrile sa isang kilalang Archbishop ng Maynila, Cardinal Jaime Sin, upang humingi ng tulong. Nagpunta sa radyo si Cardinal Sin at inikayat ang mga tao sa Metro Manila na pumunta sa EDSA at suportahan sina Ramos at Enrile. Nagtipon ng mga tao sa EDSA o sa Epifanio de los Santos Avenue. Ang rebelyon ng militar at ang suporta ng mga Pilipino ay humantong sa 1986 EDSA People Power Revolution. Tumakas sa Hawaii ang pamilya Marcos at si Corazon Aquino ay idineklara bilang ika-11 Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong February 25, 1986. Ipinanumbalik ng administrasyon ni Pangulong Corazon Aquino ang mga demokratikong institusyon at ipinasa ang bagong konstitusyon ng 1987 na nagtataguyod ng karapatang pantao at naglilimita sa presidential power upang maiwasan ang diktadura at pang-aabuso. Sinundan si Corazon Aquino ni Fidel V. Ramos at ang administrasyon niya ay nagdala sa Pilipinas sa isang panahon ng pag-unlad sa ekonomiya at katatagan. Pinalitan si Ramos ng dating aktor na si Joseph Estrada, isang tanyag na personalidad sa masa na nanalo sa pagkapangulo noong 1998. Ngunit ang kanyang termino ay nasira ng mga aligasyon ng katiwalian na nagresulta sa kanyang impeachment at kalaunan sa pag-aalis noong 2001 sa pamamagitan ng isa pang People Power Movement o EDSA-2. Si Vice Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang pumalit kay Estrada bilang Pangulo. Ang termino ni Pangulong Arroyo ay minarkahan ng pag-unlad na ekonomiya pero marami ring mga political scandals at akusasyon ng katiwalian. Nanalo naman si Benigno Aquino III na anak ni Corazon Aquino sa pagkapangulo noong 2010. Ang kanyang administrasyon ay nakatuon sa anti-corruption, reforma sa ekonomiya at pagpapabuti ng mga pampublikong serbisyo. Nagpatuloy ang pag-unlad ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyong Aquino. Nagsimula naman ang presidency ni Rodrigo Duterte noong 2016. Nagtaguyod si Duterte ng mas malapit na ugnayan sa China, isang pagbabago sa patakarang panlabas at malalaking proyekto sa infrastruktura sa ilalim ng kanyang programang Build, Build, Build na naglalayong ilagay ang Pilipinas sa isang golden age of infrastructure. Noon namang 2022, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., anak ng dating diktador, ang nahalal na Pangulo. Nakatuon ang kanyang administrasyon sa pag-recover ng ekonomiya pagkatapos ng COVID-19, pag-develop ng infrastruktura at pagpapalakas ng mga international relations. Inarap ni Marcos Jr. ang hamon ng pagtugon sa mga historikal na issue kaugnay ng pamahalaan ng kanyang ama habang itinataguyod ang pambansang pagkakaisa at pag-unlad. Kasama na rin ang pamamahala ng maselan na relasyon ng Pilipinas sa China sa mga issue ng teritoryo at soberanya sa South China Sea. Bagamat patuloy na hinaharap ng Pilipinas sa mga matagal ng hamon, patuloy na nagpapakatatag ang mga Pilipino. Matapos ang ilang siglo ng colonial rule, napanatili ng Pilipinas ang karamihan sa kanyang kultura at wika at pagkakaroon ng matibay na pagkakakilala sa sariling bansa. Hindi lang makabansa, ang Pilipino ay isang pandaigdigang mamamayan din. Ang Ingles ay karaniwang wika sa Pilipinas na nagpapadali sa komunikasyon ng mga Pilipino sa lokal at international scene. Kilala rin ang mga Pilipino sa pagiging magiliw, masipag, matatag at tapat na nakatulong sa kanila na magtagumpay bilang bahagi ng global workforce. Malalaking populasyon ng mga Pilipino ang naninirahan sa mga lugar tulad ng Estados Unidos, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Canada, Australia, Japan, United Kingdom, Italy, Singapore, Hong Kong at Malaysia. Ang maliit na arkipelago na ito ay pinalawak ang kaniyang presensya sa maraming bahagi ng mundo.